Marami tayong mga kababayan na patuloy na sumasabak sa larangan ng public service. Welcome po sa inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation dito sa Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Kilalanin natin ang ating mga kababayan na patuloy na sumasabak sa larangan ng serbisyo publiko. Ano nga ba ang nagtutulak sa kanila na patuloy na paigtingin ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan? Sa Bantay OCW, magda-28 taon na po tayo na naglilingkod sa ating mga kababayan saan man sa mundo. Sa araw na ito, ipapakilala natin si Ginoong Jaime Lau mula sa Davao del Sur. Hi, Mr. Lau. Welcome po sa ating palatuntunan. Good afternoon, Susan. Yes, and sabi nga namin sa opening pa lamang, marami ang sumasabak sa public service na mga kababayan natin. Yun kung meron ng official brand sila sa larangan ng serbisyo publiko. Sino nga ba si Ginoong Jaime Lau at papaano po ninyo ipinaparating ang inyong serbisyo publiko sa ating mga kababayan? Good afternoon, Ma'am Susan. Thank you for inviting me. I'm Jaime Lau, a simple businessman but never engaged in illegal activities. In Davao, we're doing construction business. Yun ang main business namin. Through this business, nakatulong tayo sa mga tao through employment. I think it's more than 30 years. So ibig sabihin yan, Mr. Lau, sa loob ng napakahabang mga taon na yan, patuloy kayong tumutulong sa ating mga kababayan. Yes, Ma'am Susan, matagal na ako kasi more on nasa field ako, supervising sa mga tao. Nagbibigay kami ng trabaho sa mga tao through livelihood. Patuloy kaming tumutulong kung saan yung mga project namin, nakatulong kami sa mga local na mga tao. Sino si Mr. Jaime Lau bilang family man? Mahalaga sa akin yung pamilya kasi lahat ng mga anak ko napatapos ko sa pag-aaral nila. So, edukasyon ang pangunahin sa pamilya. Yes, Ma'am Susan, edukasyon. Stricto ba kayong tatay? Stricto in the sense na kailangan mag-aral ka talaga. Kasi importante yun in the future. Yung pong inyong mga magulang, ano naman yung in-instill sa inyo bilang mga anak noon? Hindi naman kami anak mayaman. Itong company namin, pinaghirapan talaga namin, no? From the beginning. So lahat po kayo na miyembro ng pamilya, kayong magkakapatid, talagang tulong-tulong dyan? Yes, kasi maaga kasi namatay yung tatay ko. Kaya yung kapatid ko, nagtrabaho, hindi nakatapos para lang i-sustain ang pamilya. So ngayon po, kayo nang magkakapatid ang nagpapatakbo? Yes. Ito kasi sa family corporation ang company namin. Naka-focus ang negosyo sa Mindanao? Hindi lang Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao ang company namin. Oh, so ano po ito? Nationwide? Nationwide. Nationwide, kababalik-balik kayo? Yes. Okay. Para po sa inyong mga trabahador, sa inyong mga workers, ano po yung values na nais po ninyong nakikita sa kanila? Sa aming mga worker, inaasahan namin yung honesty, loyalty, and hardworking. Paano kung may tatamad-tamad? Di talaga po pwede sa inyo yun. Yung tatamad, hindi, kailangan hindi pwede yun. Mag-resign ka. Tanggalin ko talaga, mag-resign ka. Gusto nyo talaga masipag sa inyong kumpanya. Okay, sabi nyo, kayang-kaya ang pagsiservisyo sa inyong community. Kumusta po? Ano naman yung serbisyo na aasahan ng mga handicap, yung mga may kapansanan, may mga disabilities? Katong mga disabled, pangitaan na itong paging, matagaan silang livelihood para magamit pagyapon nato sila, nga dili sila ma-discriminate and ma-displace. Yung mga elderly. Sa mga katigulangan, dapat panggaon nato siya, tagaan na itong exact na serbisyo. Para sa ating mga kababaihan. Makaasa yung mga kababaihan na matulungan natin sila through livelihood kung anong dapat gawin. Dito nga raw po sa lugar ninyo, marami yung handicrafts, wood carving. So, pwedeng yan ang talagang kabuhayan nila. Suportahan ko kung anong dapat gawin nila. Lalo siguro kung paano mabibenta. Ano po? Kasi okay lang, gawa ng gawa. Ay ang problema, paano mabibenta yan sa labas? Paggawa nila, walang problema. Doon ako magpasok as businessman para matulungan ko sila kung paano ma-dispose yung mga
ginagawa nila. Yun ang kombinasyon ng businessman at isang leader. So sa tulong nyo, hayaan nyo na tulungan ko kayo kung paano mabenta lahat ng mga produkto nyo. Your message sa mga kapwa mo businessmen. Invite ko sila lahat, yung mga businessman, as a friendly. Bigyan ko sila ng tax holiday para maka-excel sila kaagad. So, ibig sabihin, kung may mga additional investments, may mga investors na papasok po sa inyong lugar, kabuhayan yun, livelihood yun. Dapat manggod, as a public official, maging investor-friendly tayo para maraming trabaho at marami pa tayong matutulungan. Confident kayo na posible yan. Posible yan kasi matagal na akong businessman, marami na din akong kaibigan. Pero sa kabila ng mga bayang asensado na, mga progresibo, patuloy pa rin na lumalabas yung ating mga Pilipino patungo sa ibang bansa as OFW, nagtatrabaho sa abroad. Yan po ba i-address nyo rin? Pwede i-address natin yan kasi supposed to be ang municipality of Santa Cruz is an industrial zone. No? So, pag maraming pumasok na mga businesses, marami tayong matulungan ng mga tao. Hindi naman masama yung mga abroad, no? Pero pwede natin sila matulungan kasi pag maraming factory na magpasok dito, makatrabaho sila. Hindi sila mapapalayo sa kanilang mga pamilya. Okay, so kung babalikan ko, sino ulit si Jaime Lau? Isang simpleng businessman at ulitin ko, wala akong ginawa ng mga illegal activities. At ano po ang direksyon? Good governance. Dahil sa tagal ko sa negosyo, I never engage in any illegal activities. At naniniwala ko na kayang-kaya ko gawin ito at magserbisyo sa mga tao. Handa akong ibigay sa inyo ang good governance because posible ito sa tulong ninyo. Mahatag na ko inyo tanan ang maayong serbisyo. Ako po si Jaime Lau at your service. Wow, thank you very much. Jaime Lau at your service. Maraming salamat po, Mr. Jaime Lau. Mga kaibigan, si Ginoong Jaime Lau ng Santa Cruz, Davao del Sur, isang public servant, isang negosyante at paulit-ulit sinabi po niyang hindi kailanman nag-engage sa anumang illegal activities ang ating kabayan. Kaya patuloy po na kami nagpapakilala sa inyo ng ating mga kababayan na may ginintoang puso sa public service. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation dito lamang sa Inquirer.net. Ako po si Susan K.